Ang bulubunduki ng Sierra Madre sa Nueva Ecija ay natatakpan ng kulay abo na ulap-ulan. 4:00 ng madaling araw. Ito ang oras na walang hangganan sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang temperatura ay napakalamig, halos nakakapigil hininga. Ang hangin ay nagdadala ng matalas na amoy ng pino at malamig, basa na hangin na parang pagbukas ng refrigerator. Ang paggawaan ng hiyas na pinangalanang Palasyo ng Jade, sa paanan ng bundok, ay nakatayo ng tahimik na parang isang malaking stainless steel na kahon. Karaniwan, ang ingay ng makina ng pagputol ng hiyas ang nagbibigay buhay sa lugar na ito, ngunit ngayon, ang isang malaking katahimikan ang bumabagabag. Isang manggagawa na dumating upang buksan ang makina sa umaga ay huminto nang makita niya ang bakal na pinto na bukas. Nang pumasok siya, isang masamang amoy ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng kalawangin na metal, laso ng hiyas, at malamig na bakal ng dugo ay humalo. Ang tunog ng sigaw ng manggagawa ay umalinggaw sa kabundukan. Si Mang Tiong, 60 taong gulang, ang may-ari ng negosyo, ay nakahiga malapit sa makina ng pag-ukit ng hiyas. Ang kanyang katawan ay halos tumama sa pabilog na talim ng pamutol ng hiyas. Ang kanyang mukha ay tigas sa takot at ang kanyang mata ay nakatingin sa malabong liwanag. Mayroon siyang malalim na sugat sa kanang noo, at ang mainit na dugo ay umagos na humalo sa berdeng alikabok ng hiyas sa mesa. Ang pinaghalong berde at pula ay lumikha ng isang malupit na pintura. Ang kanyang anak, si Kuya Rito, 30 taong gulang, ay nakahiga sa maalikabok na sementadong sahig sa tabi. Mukhang sinubukan ni Kuya Rito na protektahan ang kanyang mukha, at sa kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kutsilyo sa pag-ukit ng hiyas. Mayroon siyang malalim na sugat sa kanyang liig, at malinaw na namatay siya dahil sa pagkapigil sa paghinga. Ang buong mukha ni Kuya Rito ay natatakpan ng pinong alikabok ng hiyas. Sila ay may kulay na parang kalangitan ng tag-ulan at kumapit na parang nakapirming luha. Pagkalipas ng isang oras, dumating si Inspektor Vadong sa paggawaan. Huminga siya ng malamig na hangin ng kabundukan. Si Vadong ay isang katutubo, ngunit ang kanyang modernong trench coat at bakal na mata ay nagpakita ng psikolohikal na lamig ng lungsod. Ang kanyang mukha ay hindi pinansin ang malungkot na kagandahan ng kapaligiran. Nang pumasok siya sa lugar, ang tunog ng kanyang sapatos ay umalinggaw sa alikabok ng hiyas. Tinuro niya ang dilim gamit ang kanyang flashlight. Ano ang nangyari, Corporal Makara? Tanong ni Vadong. Gawa ng paghihiganti, Boss Vadong. Si Mang Tiong ay binugbog at bumagsak. Lumaban si Kuya Rito. Nakita namin ang isang hibla ng buhok sa kutsilyo sa kanyang kamay. Ang lokal na opisyal na nagngangalang Corporal Makara ay nanginginig dahil sa lamig ng hangin ng bundok. Napansin ni Vadong ang alikabok ng hiyas sa mukha ni Kuya Rito. Hinawakan niya ang alikabok na iyon gamit ang kanyang kamay na may guwantes. Sila ay malamig na parang yelo. Ang mga mumunting piraso na ito ay hindi ordinaryong alikabok ng hiyas. Dapat silang maging mataas na kalidad at bihirang uri ng jade ng dugo ng dragon. Bulong ni Vadong. Bakit sila nag-uukit ng ganoong kamahaling hiyas sa lugar na ito? Ang hiyas na ito ang huling ebidensya ni Kuya Rito. Ang pagsusuri ay nagpakita na walang mamahaling hiyas ang nawawala mula sa paggawaan. Ngunit nakita ni Vadong ang isang mansa ng tubig na humalo sa berde at kayumanggi malapit sa isang lumang stainless steel na kahon. Kailangan ay mayroong isang malaking piraso ng berdeng hiyas dito. Itinuro ni Vadong ang kahon. Kinuha nila ang bagay na iyon at sinira ang bakas. Sa sandaling iyon, dumating si Aling Nan, ang asawa ni Mang Tiong. Nakasuot siya ng mamahaling itim na damit na sutla. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato ng bundok. Ang kanyang mata ay may mahigpit na sikreto kaysa sa kalungkutan. Sino ang pumatay sa aking asawa at anak, Boss Vadong? Ang kanyang boses ay malamig at malinaw. Tiningnan ni Vadong ang mukha ni Aling Nan. Ang pagdududa ay nagsimulang lumitaw sa kanyang isip. Mukhang pinoprotektahan ni Aling Nan ang isang bagay kaysa sa takot. Aling Nan, may koneksyon ba si Mang Tiong sa smuggler? Kilala mo ba ang pangalan ni General Rizzo? Nang marinig ang pangalan na iyon, ang bag sa kamay ni Aling Nan ay nayanig. Ang kanyang mata ay natatakpan ng isang itim na anino sandali. Iyan ay isang walang basehan na akusasyon.
Ang aming pamilya ay gumagawa lamang ng tapat na negosyo. Naalala muli ni Vadong ang hugis ng kutsilyo sa kamay ni Kuya Rito. Ang hugis ng kutsilyo ay parang isang letra. Ang malamig na hiyas ay nagsasabi ng kwento ng kasakiman. Kailangan ay may isang napakasakim na tao na kasangkot sa kasong ito. Kapag ang hiyas ay mas mahalaga kaysa sa buhay, ang mga tao ay nawawala sa dilim. Pagkatapos umalis sa paggawaan ng palasyo ng Jade, naramdaman ni Vadong ang lamig ng maliit na bayan. Ito ang kanyang bayang sinilangan, ngunit naramdaman niya na parang isang tagalabas dahil sa kanyang kasanayan sa batas ng lungsod. Ang malaking anino ng kabundukan ay matinding bumabagabag sa kanya. Ang kanyang opisina ay isang maliit na silid na puno ng lumang kasangkapan ng lokal na istasyon ng pulisya. Ang hangin ay humalo sa amoy ng alikabok at basa na kahoy. Ang kanyang imahe sa salamin ng bintana ay malamig at malungkot. Noong bata pa siya, naniniwala siya sa tapat na batas ng kabundukan na ito. Ngunit ang kanyang ama ay nawala ng buhay dahil sa kasakiman sa hiyas. Ang pangyayaring iyon ang nagpasya kay Vadong na lumipat sa lungsod. Ngayon, bumalik siya upang harapin ang kalungkutan ng kanyang nakaraan. Masyadong malakas ang katahimikan sa lugar na ito, Korporal Makara. Hawak ni Vadong ang isang tasa ng itim na kape. Ang kape ay mainit na parang usok. Ayaw magsalita ng mga manggagawa. Ininteroga nila ang bawat manggagawa ng pag-uukit ng hiyas mula sa paggawaan. Sila ay mga tao na nabuhay sa mahirap na buhay. Ang kanilang mga kamay ay magaspang at may mansa ng alikabok ng hiyas. Wala kaming nakita, Inspektor. Sabi ng isang manggagawa ng may takot. Ang kanyang mata ay nakatingin lang sa sahig. May kaaway ba si Mang Tiyong at Kuya Rito? Tanong ni Vadong. Mabait si Mang Tiyong. Ngunit ang kanyang negosyo ay sinasabing madilim. Sumagot ang isa pa ng mahina. Ayaw naming magsalita ng diretsyo, Inspektor. Hindi madaling mabuhay kung magkamali ka rito. Naramdaman ni Vadong ang amoy ng takot nila. Ito ay mas malamig kaysa sa hangin ng bundok. Hindi sila naniniwala sa batas. Natatakot lang sila sa kapangyarihan at pera. Ininteroga ni Vadong si Aling Nan, ang asawa ni Mang Tiyong, muli. Nakaupo siya sa kanyang marilag na sala. Ang sala ay puno ng bihirang sutla at estatwa ng hiyas, ngunit walang buhay. Ang amoy ng mamahaling bulaklak sa hangin ay nagtago ng isang madilim na sekreto. Aling Nan, dapat mo akong sabihan kung ano ang kasangkot sa negosyo ng iyong asawa. Nag-iwan si Kuya Rito ng huling ebidensya. Ipinakita ni Vadong ang litrato ng alikabok ng hiyas sa mukha ni Kuya Rito. Hawak ni Aling Nan ang kanyang tasa ng may nanginginig na kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Alam kong kinausap ng aking asawa si General Rizzo. 1 linggo na ang nakalipas. Sabi niya ng mahina. Ngunit hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila. Sinubukan ni Mang Tiyong na itago ang isang bagay. Hindi niya sinabi sa akin. General Rizzo. Ang pinuno ng smuggling trade sa hangganan? Umiyak si Aling Nan. Ito ang unang tapat na emosyon. Nag-aayos sila upang ibenta ang isang malaking piraso ng berdeng hiyas na mahal. Gustong protektahan ni Mang Tiyong ang hiyas na iyon para sa kinabukasan ng pamilya. Alam ni Vadong na tama ang kanyang pagdududa. May isang makapangyarihang smuggler sa likod ng kasong ito. Ang liwanag ng hiyas ay tumatawag sa kamatayan. Aling Nan, may pinoprotektahan ka ba? Ang asawa mo. O ang sekreto ng asawa mo. Nang umalis si Vadong, tinakpan ni Aling Nan ang kanyang mukha at umiyak. Ito ang malamig na tunog ng iyak bago ang bagyo ng kabundukan. Alam ni Vadong na ang kanyang katapatan ang tanging bakas upang ilantad ang katotohanan. Pagkatapos makuha ang pangalan ni General Rizzo, Amyat, ang katahimikan ng maliit na bayan sa hangganan ay naging isang mapanganib na anino. Sa ilalim ng malabong liwanag ng istasyon ng pulisya, sinusuri ni Vadong ang impormasyon kasama si Korporal Makara. Si General Rizzo ang hari ng smuggling ng hiyas sa hangganan ng Pilipinas-Vietnam, Pilipinas-Cambodia, sa orihinal. Binuksan ni Korporal Makara ang lumang dokumento. Siya ay nagretiro mula sa mataas na ranggo sa militar at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan at koneksyon upang kontrolin ang negosyong ito. Tiningnan ni Vadong ang litrato ni General Rizzo.
Ang kanyang mukha ay malamig na parang yelo at ang kasakiman at kalupitan ay lumitaw sa kanyang mga mata. Mayroon siyang malupit na isip na katulad ni General Angkor na kasangkot sa nakaraang kaso. Tulad ng sinabi ni Aling Nan, nakipag-ugnayan si Mang Tiyong kay General Rizzo upang ibenta ang mamahaling hiyas. Ngunit pumatay si General Rizzo sa halip na magbayad. Sinuri ni Vadong ang huling paggalaw ni Kuya Rito. Si Kuya Rito ang anak ni Mang Tiyong ngunit hindi sumang-ayon sa ginawa ng kanyang ama. Nag-aral si Kuya Rito at naniniwala sa pamantayan ng lungsod. Kinalaban niya ang smuggling ng hiyas ni Mang Tiyong ng maraming beses. Ipinakita ni Korporal Makara ang talaan ng social media ni Kuya Rito. Madalas niyang puna ang paglabag sa karapatang pantao sa paggawaan ng hiyas sa lugar ng hangganan. Kaya, si Kuya Rito ang mamamatay tao ng kanyang ama. Bulong ni Vadong. Sinubukan niyang patigilin si Mang Tiyong dahil alam niya ang smuggling at paglabag sa karapatang pantao. O inutusan ni General Rizzo na alisin ang kanilang dalawa. Sinuri muli ni Vadong ang hugis ng kutsilyo sa kamay ni Kuya Rito. Ang hugis ng kutsilyo ay isang masalimuot na inskripsyon sa ibabaw ng hiyas. Ito ay parang isang piraso ng letra mula sa Vietnamese o Chinese. Ito ay isang trade secret. Kailangan itong tumuro sa trade route ni General Rizzo. Sinuri ni Vadong ang lokal na negosyo ni General Rizzo. Si General Rizzo ay nagmamay-ari ng isang lumang cold storage sa maliit na bayan na ito. Sinabi ng mga dokumento na ito ay isang storage ng prutas at saa. Prutas at saa. Ang palusot ng mamahaling smuggler ng hiyas. Naalala ni Vadong ang lumang warehouse mula sa kaso ng Maynila. Nagpasya silang pumunta sa warehouse sa gabi. Ang lugar ay nasa ilalim ng anino ng kabundukan at natatakpan ng malamig na hangin at katahimikan. Ang amoy ng diesel at basa na semento ay humalo sa hangin. Iyon ang amoy ng krimen at dumi. Ang pinto ng warehouse ay mahigpit na nakasara ng stainless steel. Binuksan ni Vadong ang kanyang malaking flashlight. Ang liwanag ay tumusok sa dilim. Pagpasok sa loob, nakita nila ang isang malaking silid. Ito ay napakalamig at walang bentilasyon. Ang mga kahon ng prutas at ilang container ay natagpuan sa lahat ng dako. Ngunit sa ilalim ng mga kahon, nakita ni Vadong ang alikabok ng hiyas na nakakala. Sila ay katulad ng alikabok mula sa paggawaan ng palasyo ng jade. Binuksan ni Vadong ang isang container. Sa loob ay may walang halaga na damit at dry ice. Ngunit sa likod na dingding ng container, nakita niya ang isang maliit na lihim na stainless steel na pinto. Ito ang lihim na silid. Ang smuggling place ni General Rizzo. Sinuri ni Vadong ang pinto. Habang naghahanap siya ng paraan upang buksan ang lihim na pinto, narinig niya ang malakas na boses na nag-uusap sa Chinese sa labas. Ang tunog ng bota ng militar at ang tunog ng bakal na patpat na gumagalaw ay umalinggaw sa dilim. Darating na sila, Boss Vadong. Ang boses ni Korporal Makara ay tigas. Hawak ni Vadong ang kanyang baril. Ang maliwanag na liwanag ng determinasyon ay lumitaw sa kanyang mga mata. Ito ang paghaharap sa pagitan ng kasakiman sa hiyas at katarungan. Tahimik na nagtago sina Vadong at Korporal Makara sa ilalim ng anino ng container malapit sa lihim na pinto. Ang malakas na boses na nag-uusap sa Vietnamese o Chinese at ang tunog ng yapak ay pumasok sa warehouse. Ang amoy ng diesel at usok ng hiyas ay lalong tumapang sa hangin. Darating sila upang kunin ang smuggled na hiyas. Gumawa si Vadong ng senyas sa kamay kay Korporal Makara. Ang oras na ito ang pinakamapanganib upang gumalaw. Tahimik silang naghintay. Ang mga tao ni General Rizzo ay sinuri ang ilang container. Ang tunog ng bakal na patpat na gumagalaw at ang tigas na boses na nag-uusap ay sumira sa katahimikan. Ilang minuto pagkatapos, umalis sila kasama ang tunog ng makina ng sasakyan. Gumamit si Vadong ng military silent lock breaker upang buksan ang lihim na pinto. Ang maliit na tunog ng pagtama ng metal ay nawala sa hangin. Ang silid sa loob ay napakaliit at napakalamig. Ang hangin ay matalas na parang hangin sa freezer. Mukhang inayos ito upang mapanatili ang natural na lamig ng hiyas. Ang modernong kikizi ay naka-install sa dingding ng silid. Agad silang pinatay ni Vadong. Sa gitna ng silid, ang mga malalaking kahon na kahoy ay nakahanay. Ang mga kahon ay mahigpit na nakakandado ng bakal na kadena.
Binuksan ni Vadong ang isang kahon at ang bihira at berdeng liwanag ng hiyas ay kumikinang sa ilalim ng flashlight. Ang mga ito ay mamahaling inukit na hiyas, Boss Vadong. Bulong ni Korporal Makaran ng may pagtataka. Ngunit ang mata ni Vadong ay naghahanap ng malaking piraso ng berdeng hiyas. Ang hiyas na itinago ni Mang Tiyong upang protektahan ang kinabukasan ng pamilya. Sinuri nila ang lahat ng kahon, ngunit ang malaking piraso ng berdeng hiyas ay hindi natagpuan. Nawawala ito. Kinuha ba ito ni General Rizzo? Tanong ni Korporal Makaran ng may pagkadismaya. Tiningnan ni Vadong ang sahig na may alikabok ng hiyas na nakakala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga. Ang lamig ng hiyas, amoy ng bakal at singaw ay humalo sa amoy ng dugo. Hinawakan ni Vadong ang panloob na dingding ng kahon. Ang malamig na kahoy ay may bahagyang irregular na temperatura. Wala ito rito. Hindi ito itatago ni Mang Tiyong sa ganitong lugar na madaling makikita ni General Rizzo. Naalala muli ni Vadong ang hugis ng kutsilyo. Sinubukan ni Kuya Rito na ilantad ang sekreto ng kanyang ama nang mamatay siya. Ang hugis na iyon ay hindi lamang letra, tumuturo rin ito sa isang lokasyon. Sinuri ni Vadong ang isang mataas na kalidad na makina ng pag-ukit ng hiyas sa sulok ng silid. Ang malabong liwanag ng makina ay nagpakita ng tahimik na pang-akit ng berdeng hiyas. Napansin ni Vadong ang lupa sa ilalim ng makina. Ang lupa na iyon ay mas basa kaysa sa ibang mga lugar. Paano kung ang malaking piraso ng berdeng hiyas ay hindi pa naalis? Dahan-dahan silang naghukay sa lupa sa ilalim ng makina. Sa ilalim ng semento, nakakita sila ng isang maliit na kahoy na kahon. Nang buksan ang kahon, ang liwanag ay hindi agad lumiwanag. Sa loob ng kahon ay may isang malaking piraso ng berdeng hiyas. Ito ay malamig at halos itim na berde. Ang ibabaw nito ay magaspang at hindi pa inuukit, ngunit sumisipsip ito ng mahalagang liwanag mula sa loob. Hawak ni Vadong ang hiyas gamit ang kanyang kamay na may guwantes. Ang lamig ng hiyas ay tumusok sa kanyang palad. Ang hiyas na ito ang pinagmulan ng kasakiman na kumuha ng buhay ni Mang Tiyong at Kuya Rito. Ito ang sekreto ni Mang Tiyong upang protektahan ang kinabukasan ng pamilya. Bulong ni Vadong. Tinuro ng kanyang anak ang makina na ito, hindi ang lugar ng pagmimina. Kinuhanan ni Vadong ng litrato ang hiyas. Ang hiyas na ito ang magiging pain upang dakpin si General Rizzo. Nakaupo si Vadong sa ilalim ng malabong liwanag ng dilaw na lampara ng istasyon ng pulisya. Naglagay siya ng nag-iisang security guard pagkatapos matagpuan ang mamahaling malaking piraso ng berdeng hiyas. Ang hiyas na ito ang tanging susi upang lusubin ang criminal network ni General Rizzo. Sa kanyang mesa ay may lumang tasa ng kape at nakakalat na headline ng dyaryo. Ipinapakita ng dyaryo ang pagkamatay ni Mang Tiyong bilang isang natural na aksidente at aksidente sa trabaho. Ang impluwensya ni General Rizzo ay nangingibabaw din sa media. Sa sandaling iyon, nakita ni Vadong ang isang liham sa mailbox. Ito ay isang lihim na impormasyon na isinulat sa kamay. Ang amoy ng papel ay humalo sa amoy ng uling at langis. Ang sumulat ay isang dating manggagawa sa paggawaan ng palasyo ng Jade. Ang liham ay may mahalagang impormasyon, nagkasundo sina Mang Tiyong at General Rizzo na ibenta ang hiyas, ngunit nagplano si General Rizzo na patayin si Mang Tiyong at kunin ang hiyas. Ngunit itinago ni Mang Tiyong ang hiyas at alam ng dating manggagawa ang bakas ng pinagtataguan. Nag-ayos si Vadong na makipagkita sa nagbigay ng impormasyon sa isang lumang tindahan ng kape sa hating gabi. Ang tindahan ng kape ay nasa isang madilim na sulok at may malabong liwanag lamang. Ang hangin ay humalo sa amoy ng mapait na kape at usok ng sigarilyo. Ang dating manggagawa na nagngangalang Kuya Heng, halaw sa kuheng, ay natatakot at pagod. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid sa paligid niya. Protektahan mo ako, Inspektor. Gusto ng mga tao ni General Rizzo na alisin ang lahat ng bakas. Ang boses ni Kuya Heng ay nanginginig. Ipinaliwanag ni Kuya Heng, gusto ni Mang Tiyong na ibenta ang hiyas para sa kinabukasan ng pamilya, ngunit alam niya na ang negosyo ni General Rizzo ay kasangkot sa human trafficking at money laundering. Gustong kanselahin ni Mang Tiyong ang kasunduan, ngunit huli na. Bakit hindi pinatay ni Kuya Rito ang kanyang ama? Tanong ni Vadong. Alam ni Kuya Rito ang plano ng kanyang ama.
Ipinagkanulo niya ang kanyang ama ngunit nagsisi kalaunan. Nang mamatay siya, ang hugis ng kanyang kutsilyo ay dapat tumuro sa trade route ni General Rizzo. Alam ni Vadong na ang lahat ng kanyang pagdududa ay tumugma sa katotohanan. Sinimula ni General Rizzo ang pamimilit kay Alingnan nang hindi niya mahanap ang berdeng piraso ng hiyas. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, nagdala si Korporal Makara ng mahalagang impormasyon. Boss Vadong, madalas magpatrolya ang mga tao ni General Rizzo malapit sa bahay ni Alingnan. Tiyak na binabantaan nila si Alingnan. Hindi siya nangangahas na lumabas ng bahay. Naalala ni Vadong ang tigas na kamay ni Alingnan noong ininteroga niya siya. Alam ni Alingnan ang lokasyon ng hiyas, ngunit natatakot kay General Rizzo. Pinipilit nila si Alingnan na ipakita ang hiyas. Kumatok si Vadong sa mesa gamit ang kanyang kamay. Ang tunog ng katok ay sumira sa katahimikan. Korporal Makara, ilagay si Kuya Heng sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos, bantayan si Alingnan. Gumagamit si General Rizzo ng diskarte sa militar. Aalisin niya muna ang unang bakas at pagkatapos ay kunin ang pangalawang bakas. Maaaring hulaan ni Vadong ang isip ni General Rizzo. Ang kanyang kasakiman ay bulag. Gusto niya ang hiyas agad. Sinuri ni Vadong ang kanyang baril. Ang lamig ng metal ay mas malamig kaysa sa hangin ng bundok. Naghahanda siya para sa isang paghaharap sa mga tao ni General Rizzo. Ito ang digmaan ng kabundukan para sa katarungan. Kinain ng malalim na gabi ang bulubunduki ng Sierra Madre na parang isang malaking itim na uwak. Ang hangin ay napakalamig at matalas. Ang amoy ng hamog ay nangingibabaw sa lahat ng dako. Nag-aayos si Vadong na lihim na dalhin si Kuya Heng, ang nagbigay ng impormasyon, palabas ng maliit na bayan. Si Kuya Heng ay puno ng takot at mabilis ang kanyang paghinga. Nakita na nila ako, Inspektor. Narinig ko ang tunog ng bota ng militar. Tumakbo si Kuya Heng sa lumang kotse ni Vadong at umupo sa nagielong upuan. Mabilis na pinaharurot ni Vadong ang makina. Ang malakas na tunog ng makina ay sumira sa katahimikan. Nagmamaneho si Vadong sa lumang sementadong kalsada. Ang kalsada ay makitid at liko-liko. Ang dilaw na ilaw ng kotse ay tumusok sa madilim na kagubatan sandali at pagkatapos ay nilamon muli ng dilim. Nakita ni Vadong ang isang military jeep na may pulang ilaw na mabilis na humahabol sa likod. Sila ang mga tao ni General Rizzo. Masyado silang mabilis, Boss Vadong. Mayroon silang armas militar. Mahigpit na hinawakan ni Kuya Heng ang upuan ng kotse. Hindi kanila hahayaan na mabuhay kung alam nila ang sekreto na iyon. Nanatiling matigas ang mukha ni Vadong. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela ng kotse. Ang tunog ng gulong ay umalinggaw sa kalsada ng bundok. Lalong lumapit ang jeep. Ang tunog ng baril ay sumira sa hangin. Ang bala ay tumama sa likod na bintana ng kotse. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay napakalakas. Nagpabilis si Vadong. Matapang siyang lumingon sa maliit na kurbadang kalsada malapit sa bangin ng bundok. Ang matalas na amoy ng dahon ay naramdaman ng dumaan ang kotse sa mga puno. Lalong lumakas ang pagbaril. Agad na preno si Vadong. Ang jeep, nang hindi inaasahan, ay umilag sa kotse ni Vadong at nagtungo sa bangin ng bundok. Ang tunog ng gulong na dumudulas at ang tunog ng pagbagsak ng bato ay nakakatakot. Ngunit ang jeep ay nakontrol sa huling sandali. Itinigil ni Vadong ang kotse at sinabi kay Kuya Heng na pumasok sa kagubatan. Mauna ka, Kuya Heng. Pipigilan ko sila rito. May isang lumang istasyon ng pulisya sa dulo ng kalsada. Hintayin mo ako doon. Hawak ni Vadong ang kanyang baril at tahimik na lumabas ng kotse. Ang tunog ng kanyang sapatos ay tahimik sa nagielong lupa. Ang hangin ng bundok ay umihip sa kanyang trench coat. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno. 3 lalaki ang lumabas sa jeep. Sila ay may tigas na mukha at nakasuot ng uniporme ng militar. Ang tunog ng kanilang mga yapak ay sumira sa katahimikan ng kagubatan. Kinontro ni Vadong ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga daliri ay matatag sa gatilyo ng baril. Ang malamig na amoy ng dahon at bato ay nagpatala sa kanyang pandama. Nagsimula si Vadong na bumaril. Ang tunog ng baril ay nayanig sa buong kagubatan. Ang bala ay tumama sa balikat ng unang kaaway.
Agad na nagtago ang tatlong lalaki sa likod ng mga puno. Ang kanilang pagbaril pabalik ay dumating ng matindi. Ang tunog ng basag na balat ng puno ay malakas. Gumamit si Vadong ng isang malaking bato bilang proteksyon. Bumaril siya pabalik ng may malamig na pagkalkula. Ito ay isang digmaan para sa kaligtasan. Pagkatapos ng maikling pagbaril, biglang lumitaw ang katahimikan. Ang matalas na amoy ng pulbura ay matindi sa hangin. Dahan-dahang lumabas si Vadong sa pinagtataguan niya. Dalawang kaaway ang bumagsak na may sugat. Ang isa ay nagtago pa rin sa likod ng puno. Tahimik na naglakad si Vadong. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umalinggaw sa nagielong lupa. Narating niya ang likod ng huling kaaway. Talo ka na. Ang boses ni Vadong ay malamig. Binitawan ng kaaway ang kanyang baril. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkadismaya. Ikinadena sila ni Vadong at lumingon upang tawagan si Korporal Makara. Ito ang unang pagkatalo ni General Rizzo. Bumalik si Vadong sa bahay ni Alingnan pagkatapos ng pagbaril sa bundok. Ang bahay ay puno pa rin ng tensyon at katahimikan. Kahit na ang mga tao ni General Rizzo ay arestado, ang anino ng banta ay hindi pa nawawala. Ipinakita ni Vadong kay Alingnan ang litrato ng hiyas na mumunting piraso mula sa paggawaan ng palasyo ng Jade at ang lihim na silid na natagpuan. Alingnan, natagpuan ko ang malaking piraso ng berdeng hiyas. Itinago ni Mang Tiyong sa isang lugar. Tulungan mo kami upang protektahan ang iyong buhay. Tiningnan ni Alingnan ang litrato ng may nanginginig na mata. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Ang kanyang magandang damit ay ngayon ay naramdaman ang bigat ng presyon. Siya ay isang tapat na tao. Sabi ni Vadong sa mahinang boses. Ngunit ang kasakiman sa hiyas ang nagprotekta sa kanya. Yumuko si Alingnan. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang minuto. Pagkatapos, huminga ng malalim siya at nagsimulang magsalita. Ang aking asawa. Ang aking asawa ayaw ibenta ang hiyas, Boss Vadong. Ang kanyang boses ay nanginginig at hindi malinaw. Sinubukan niyang linlangin si General Rizzo. Nagulat si Vadong. Linlangin? Ano? Alam ni Mang Tiyong ang smuggling route at plano ng pagpatay ni General Rizzo. Ang anak na si Kuya Rito ay matindi rin ang pamimilit sa kanya. Kaya ipinahayag ng aking asawa na mag-i-import ng hiyas ng legal at nangako kay General Rizzo ng isang ligtas na pagpapadala. Ngunit sa totoo lang, lihim niyang itinago ang hiyas sa halip na ismuggle ito ng ilegal. Pinatay ni General Rizzo ang aking asawa upang kunin ang hiyas ngunit hindi mahanap. Umiyak si Alingnan. Gumawa si Mang Tiyong ng isang sekreto upang protektahan ang pamilya. Gusto niyang gamitin ang hiyas bilang ebidensya para sa katarungan. Pinunasan ni Alingnan ang kanyang luha gamit ang kanyang kamay. Nahaharap siya sa labanan sa pagitan ng pag-ibig sa kanyang asawa at kasakiman. Alam mo ba kung bakit ko itinago ang hiyas, Boss Vadong? Tanong niya. Mahal mo ba ang iyong asawa? O gusto mo ang halaga ng hiyas? Pareho. Mapait na umiti si Alingnan. Mahal ko ang aking asawa. Ngunit naniniwala ako na ang hiyas ay maaaring magbigay sa amin ng kapangyarihan. Gayunpaman, alam ko na ngayon na ang hiyas ay nagdala lamang ng kamatayan. Nagtiwala si Alingnan sa katapatan ni Vadong. Ang dugo ng Pilipino at ang paniniwala ni Vadong sa katarungan ang nagdala sa kanya upang ilantad ang kanyang sekreto. Gusto ni Mang Tiyong na iwan ang hiyas bilang mana ni Kuya Rito. Ngunit sa isang ligtas na lugar. Saan? Ang simbahan na madalas puntahan ni Mang Tiyong. Ang tanging lugar na maaari niyang lampasan ang kamatayan. Sinabi ni Alingnan ang pangalan. Simbahan ng gintong paglalakbay sa bundok. Lumiwanag ang mga mata ni Vadong. Simbahan. Isang relihiyosong gusali. Hindi ito isang lugar na madaling makikita ng mga bobo ni General Rizzo. Ituro mo sa akin ang lihim na lokasyon ng simbahan. Kinuha ni Vadong ang papel at lapis. Iguhit ni Alingnan gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang imahe ay malinaw at detalyado tungkol sa pinagtataguan. Ang hiyas ay nasa ilalim ng isang maliit na istasyon sa likod ng simbahan. Naghahanda si General Rizzo na kunin ang hiyas.
Ikaw ang makakapagbigay ng katarungan para sa aking asawa at anak. Diretso siyang tumingin sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Vadong ang tapat na pag-ibig na nagpainit sa kanyang puso. Ito ang senyales para sa huling labanan sa pagitan ng kasakiman at katarungan. Hating gabi. Ang simbahan ng gintong paglalakbay sa bundok ay nakatayo ng tahimik sa isang maliit na bundok. Ang kapaligiran ay malinis at malamig. Ang amoy ng hamog at usok sa gabi ay humalo sa hangin, ngunit ang tahimik na relihiyosong kapaligiran ang nangibabaw. Tahimik na pumasok sina Vadong at Korporal Makara sa compound ng simbahan. Sila ay nakasuot ng itim na damit at maingat sa bawat galaw. Ang simbahan ay isang napakapanganib na lugar para sa mga taong pumapasok ng ilegal. Ang ginto at pula na kulay mula sa lugar ng pagdarasal ay tahimik na kumikinang sa ilalim ng malabong liwanag ng kabilugan ng buwan. Ang amoy ng insenso at lumang usok sa hangin ay kumakatawan sa matagal ng paniniwala. Walang pinagkakatiwalaan si Mang Tiyong. Kaya pinili niya ang simbahan. Bulong ni Vadong ng mahina. Dito, mas mahalaga ang katarungan kaysa sa kasakiman. Ayon sa guhit ni Alingnan, nagtungo sila sa isang tahimik na lugar sa likod ng simbahan. Doon, isang maliit na istasyon ang natagpuan sa pagitan ng mga bushes. Ang istasyon ay antigo at gawa sa bato. Ang amoy ng basa na lupa at lumang bulaklak ay malapit sa istasyon. Sinuri ni Vadong ang ilalim ng istasyon. Ang lumang bato ay bahagyang gumalaw mula sa lugar nito. Dahan-dahan niyang inangat ang bato gamit ang kanyang kamay. Ang tunog ng paggalaw ng bato ay sumira sa katahimikan sandali. Sa ilalim ng bato, nakakita sila ng isang maliit na pinto. Ang pinto ay gawa sa stainless steel at medyo kalawangin. Kinandado ito ni Mang Tiyong ng isang simpleng kandado. Ito ang tapat na sekreto. Gumamit si Vadong ng bakal na kasangkapan upang sirain ang kandado. Ang maliit na tunog ng pagtama ng metal ay nawala sa hangin. Bumukas ang pinto. Ang loob ay isang maliit na silid na natatakpan ng dilim. Ang hangin ay humalo sa amoy ng mainit na lupa at malamig na hiyas. Binuksan ni Vadong ang flashlight. Ang liwanag ay tumusok sa malaking piraso ng berdeng hiyas na natatakpan ng puting tela sa gitna ng silid. Dahan-dahang inalis ni Vadong ang tela. Ang bihira at berdeng liwanag ng hiyas ay kumikinang sa ilalim ng flashlight. Ang kulay nito ay berde at maliwanag na parang dugo ng dragon. Ang ibabaw ng hiyas ay makinis at malamig na parang nagielong balat ng kabundukan. Hinawakan ni Vadong ang hiyas gamit ang kanyang kamay na may guwantes. Ang lamig ay tumusok sa kanyang palad. Ang hiyas na ito ang pinagmulan ng kasakiman na kumuha ng buhay ni Mang Tiyong at Kuya Rito. Ito ang ebidensya, Korporal Makara. Ang boses ni Vadong ay mabigat. Ang hiyas na ito ang magpapatunay sa krimen ni General Rizzo. Kinuhanan ni Vadong ng litrato ang hiyas. Ang amoy ng hiyas ay ang amoy ng smuggling at kamatayan. Nang lumabas si Vadong sa istasyon, napansin niya ang isang paggalaw. Tunog ng yapak mula sa madilim na kagubatan. Mahinang boses na nag-uusap sa Vietnamese o Chinese ang kumalat sa hangin. Darating na sila. Hawak ni Vadong ang kanyang baril. Alam na ni General Rizzo na ang hiyas ay nakatago rito. Nagtago si Vadong sa dilim. Ang hangin ng bundok ay umihip sa kanyang trench coat. Ito ang katahimikan bago ang bagyo para sa huling labanan para sa katarungan. Ang malamig na hangin ay nangingibabaw sa paligid ng maliit na istasyon sa likod ng simbahan ng gintong paglalakbay sa bundok. Ang tensyon ng kamatayan ay pumuno sa hangin. Tahimik na lumapit ang mga tao ni General Rizzo sa istasyon. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng malinaw na determinasyon sa dilim. Bigla, lumabas si General Rizzo mismo mula sa dilim. Nakasuot siya ng itim na uniforme ng militar at ang amoy ng kapangyarihan at malamig na kasakiman ang lumabas sa kanya. May hawak siyang makintab na pistol sa kanyang kamay. Ang hiyas. Saan mo itinago ang aking hiyas? Ang kanyang boses ay mahina ngunit umalinggaw sa kabundukan. Ang hinahanap mo ay wala rito, General Rizzo. Ang boses ni Vadong ay tigas at malinaw. Agad siyang lumabas mula sa likod ng puno. Ang mga mata ni General Rizzo ay lumaki sa gulat at galit. Inspektor Vadong. Bakit ka narito? Hindi ka ba ang naniniwala sa batas ng lungsod?
Ang lugar na ito ay hindi ang iyong legal na hangganan. Ang lugar na ito ay ang lugar ng dignidad ng tao. Hindi kayang dungisan ng iyong kasakiman ang lugar na ito. Matatag na itinutok ni Vadong ang baril. Nilinlang ka ni Mang Tiyong. Iniwan niya ang hiyas bilang ebidensya ng katarungan. Mapait na tumawa si General Rizzo. Ang tunog ng tawa ay umalingaw sa dingding ng silid. Hiyas na iyon ang aking ari-arian. Ang aking kapangyarihan at koneksyon ay mas mahalaga kaysa sa iyong katarungan. Agad na nagsimula ang pagbaril. Ang tunog ng baril ay malakas na sumira sa katahimikan ng simbahan sa gabi. Ang matalas na amoy ng pulbura ay kumalat sa hangin. Ang mga tao ni General Rizzo ay nagbaril ng may kaguluhan. Ginamit ni Vadong at Korporal Makara ang nagielong istasyon ng hiyas bilang proteksyon. Ang bala ay tumama sa bato na nagdulot ng pagtalsik ng alikabok ng bato. Ginawa ni Vadong ang kanyang kasanayan sa pagbaril at bumaril pabalik ng may malamig na pagkalkula. Dalawang kaaway ang bumagsak. Si General Rizzo ay napakalakas. Mabilis siyang gumalaw sa pinagtataguan ni Vadong. Si Vadong ay lumalaban para sa karangalan ng kanyang pamilya at sakit ng nakaraan. Ang matibay na determinasyon ng kabundukan ay lumitaw sa kanyang mga mata. Nagkaharap si Vadong at General Rizzo sa likod ng istasyon. Hindi mo ako maaaring dakpin, Boss Vadong. Ang aking sekreto ay maaaring yanigin ang iyong gobyerno. Itinutok ni General Rizzo ang kanyang pistol sa ulo ni Vadong. Ang iyong sekreto ay nagtapos sa berdeng piraso ng hiyas. Hindi nagsalita si Vadong, ngunit mabilis na gumalaw ang kanyang kanang kamay. Ang huling tunog ng baril ay umalingaw-ngaw. Ang amoy ng pulbura ay kumalat sa silid. Binaril ni Vadong ang pulso ni General Rizzo. Mainit na dugo ang umagos sa malamig na bato ng istasyon. Ang baril ni General Rizzo ay nahulog malapit sa lugar kung saan nakatago ang hiyas. Mabilis na tumakbo si Vadong upang dakpin si General Rizzo at ikinadena siya. Ang tunog ng bakal ay simbolo ng katarungan. Ang mukha ni General Rizzo ay pula sa galit, sakit at kasakiman. Hindi ka nanalo. Ang aking dilim ay hindi kailanman nawawala. Sisirain namin ang dilim na iyon ng liwanag. Matatag na sagot ni Vadong. Ang hangin ng bundok ay humihip sa kanyang mukha. Ito ang digmaan para sa karangalan ng kanyang pamilya. Ang simbahan ng gintong paglalakbay sa bundok ay nabawi ang katahimikan nito sa ilalim ng unang liwanag ng umaga. Ang matalas na amoy ng pulbura ay dahan-dahang nawala kasama ang usok at amoy ng hamog. Arestado na ng pulisya si General Rizzo at ang mga natitirang tao at dinala sila. Nakatingin si Vadong sa tabi ng maliit na istasyon. Ang kanyang trench coat ay may mansa ng alikabok at dugo ng digmaan sa gabi. Pagod ang nasa kanyang mga mata, ngunit ang isang malaking katahimikan ay lumitaw. Si Korporal Makara ay nagbabalot ng malaking piraso ng berdeng hiyas bilang ebidensya. Ang lamig ng hiyas ay senyales ng kasakiman at kamatayan. Nagawa natin, Boss Vadong. Sabi ni Korporal Makara ng may kagalakan. Ang hiyas na ito ang magtatapos sa network ng dilim ni General Rizzo. Huminga si Vadong. Ang hangin ng bundok ay malinis at malamig. Ang hiyas na ito ang simbolo ng katarungan para sa akin, Korporal Makara. Kasama rito ang malungkot na nakaraan ng aking ama at ang aking espiritu ng lungsod. Ang pag-aresto kay General Rizzo ay nayanig sa mundo ng smuggling ng hiyas sa lugar ng hangganan. Ang katarungan ay nakamit para sa pagkamatay ni Mang Tiyong at Kuya Rito. Si Aling Nan ay nasa ilalim ng opisyal na proteksyon dahil inilantad niya ang sekreto ng kanyang asawa. Bumalik si Vadong sa istasyon ng pulisya. Sinermona ng Chief Superintendent si Vadong ng husto para sa iligal na aksyon, ngunit kinilala ang kanyang tapang. Si Vadong ay kinilala hindi lamang bilang isang inspektor mula sa lungsod, kundi bilang isang tagapagtanggol ng karangalan ng kanyang etnikong grupo. Isang araw, nakipagkita si Vadong kay Aling Nan nang ibigay niya ang berdeng piraso ng hiyas sa museo. Salamat, Boss Vadong. Nakahanap na ng kapayapaan ang aking asawa at anak. Ang mga mata ni Aling Nan ay walang tensyon tulad ng dati. Tanging tapat na kalungkutan na lamang. Ito ang paggamit ng halaga ng hiyas para sa katarungan. Ang imahe ng ama ni Vadong ay nanatiling matatag sa kanyang isip.
Hindi niya lubos na nakalimutan ang sakit ng nakaraan, ngunit maaari na niyang tanggapin ang sakit na iyon. Natagpuan na niya ang kanyang lugar. Siya ang tagapangalaga ng katarungan sa pagitan ng lungsod at kabundukan. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang malaking piraso ng berdeng hiyas ay naibenta sa isang opisyal na auction at ang pera ay ginamit para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa lugar ng hangganan at mga manggagawa ni Mang Tiong. May pagpipilian si Vadong na bumalik sa lungsod, ngunit nagpatuloy siyang maglingkod sa lokal na istasyon ng pulisya. Nagsimula siyang mahilig sa katahimikan at malamig na hangin ng kabundukan. Isang gabi, nakatayo si Vadong sa ilalim ng nagielong anino ng kabundukan. Ang kabilugan ng buwan ay nagbigay liwanag sa tuktok ng bundok ng kulay pilak. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang trench coat. Uminom siya ng malamig na kape. Mapait, ngunit malinaw. Tinitingnan niya ang malabong dilim ng hinaharap, ngunit handa na siyang harapin ang dilim na iyon. Ito ang noir na kwento ng isang inspektor sa bundok para sa kasakiman sa hiyas at dignidad ng tao. Dad ng tao. Dad ng tao. Dad ng tao. Dad ng tao.